Online Pocketbook. Hindi ka ba maliligo? Tanong ko kay Russell nang buksan niya ang shower at tinitimpla ang tamang temperature ng tubig, dahil hindi ako pwedeng maligo ng malamig. Bumaling sa akin ang asawa ko at sinagot ang tanong ko. Tapos na akong maligo kanina sa eroplano, bago tayo bumaba. Oo nga pala, bagong ligaw siya nang magising ako kanina sa eroplano, kaya hindi ko na kinulit. Minabuti kong habarin ang lahat ng damit na suot ko at pagkatapos ay marahang humakbang palapit sa tapat ng shower. Pero pwede naman akong maligo ulit kung gusto mong samahan kita, baby. Natawa ako sa narinig kong sinabi ni Russell. Inirapan ko siya dahil nakita ko kung paano sinuyod ng mga mata niya ang habad na katawan ko. Hindi ko gusto ang binabalak mo, Russell. Masakit pa ang katawan ko. Pagpahingahin mo muna ako. Lagi na lang akong nakahiga at nanghihina sa ibabaw ng kama nang dahil sa iyo, tuloy-tuloy na sabi ko, dahil nakita ko na naman ang pamilyar na epekto ko sa asawa ko, kapag ganitong nakahubad ako sa harap niya at pinagmamasdan niya ang bawat bahagi ng katawan ko. First day ko dito sa bahay ni Russell sa Russia at hindi maganda ang pakiramdam ko nang magising ko. Mukhang lalagnatin pa yata ako. Mabigat ang pakiramdam ko at masakit rin ang ulo ko. Pumipintig ang ugat sa sentido ko, kaya hindi agad ako bumangon. Balot ng kumot ang buong katawan ko dahil nanlalamig maging ang palad at talampakan ko. Giniginaw ako, kahit may heater naman dito sa loob ng silid namin ng asawa ko. Wala si Russell sa tabi ko nang magising ako. Hindi ko alam kung nasaan siya, dahil wala rin kahit anong bakas niya ang naiwan dito sa loob ng silid namin. Mukhang lumabas ang asawa ko o kaya bumaba na sa ground floor. Hindi ko rin alam kung anong oras na, dahil hindi ko hawak ang cellphone ko. Ilang minuto ang pinalipas ko, bago sinubukang bumangon, pero biglang umikot ang pakiramdam ko, kaya sumandal na lang ako sa headboard ng kama. Hindi ko rin alam kung saan ko hahanapin si Russell para sana humingi ng gamot dahil nanghihina at nangidagdag nginig rin ang buong katawan ko. Mukhang naninibago ako sa klima dito sa Russia kaya mukhang magkakasakit pa yata ako. Tiniis ko na lang ang matinding sakit ng ulo at katawan ko. Nanatili akong nakasandal sa headboard ng kama, habang nanalangin na sana bumalik na dito sa loob ng silid namin si Russell. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naghihintay nang marinig ko bumukas ang pintuan, at hindi nagtagal, pumasok si Russell. Pakiramdam ko ay nakakita ako ng anghel na tutulong sa akin. Ang hirap kasing kumilos, lalo na first time ko dito sa bahay ni Russell at hindi ko alam ang pasikot-sikot. Good morning, baby, nakangiting bati sa akin ng asawa ko. Lumapit siya dito sa kama at mabilis na dumukwang at pagkatapos ay lamapat ang lips sa noo ko. Mainit ka, sa palagay ko may lagnat ka, may pag-aalala sa tinig na sabi ng asawa ko. Russell, pwede mo ba akong tulungan at samahan na pumunta sa CR? Mahapdi ang lalamunan at mahinang tanong ko. Of course, mabilis na sagot ni Russell. Come, let me help you. Tinulungan niya akong bumangon at dahan-daang bumaba mula dito sa malapad na kama. Nanginginig ka, baby, may pag-aalala na sabi ni Russell, habang mahigpit na hawak ang kaliwang kamay ko. Maglinis ka na. Pagkatapos nito, maaari ka nang kumain ng iyong almusal upang mainom mo ang iyong gamot. Okay, paus at umiikot ang paningin na sagot ko. Ayaw kong makipag-usap ng matagal, dahil nahihilo at nanghihina talaga ako. Siguro ay hindi na nakatiis si Russell. Biglang umangat ang paa ko sa sahig. Binuhat pala niya ako at pagkatapos ay mabilis na pumasok sa CR. Mabuti na lang at narito si Russell sa tabi ko. Umiikot kasi ang paningin ko at hindi ako nakatayo ng maayos, kaya malaking tulong sa akin na nakasuporta siya sa katawan ko, habang nagta-toothbrush ako at naghilamos pagkatapos. Nakakahiyaman, pero ginawa ko ang daily routine ko habang kasama ko si Russell dito sa loob ng comfort room, at para akong batang binabantayan ng asawa ko. Na-appreciate ko talaga ng husto na hindi niya ako iniwan na mag-isa dito. Dahil kung ako lang, alam kong hindi ko kaya.
First time kong nakaranas ng ganito. Sobrang panghihina ang nararamdaman ko, kaya nahihirapan ako. Gaya kanina, binuhat rin ako ni Russell palabas ng CR at inilapag sa sofa. Nakita kong inabot niya ang wireless phone at may pinindot at pagkatapos ay narinig kong nagsalita siya ng lengguwahe na hindi ko maunawaan. Pero sigurado akong salita nila ito dito sa Russia. Just wait for a while, baby. Nagpahanda na ako ng breakfast mo, then after you eat your meal, one of our house doctors will check on you, mahinahon na sabi ni Russell sa akin. Kahit nahihilo ay ngumiti ako sa asawa ko. Salamat, maikling sagot ko. Talagang hindi maganda ang pakiramdam ko. Bihira akong magkasakit, pero hirap naman ako. Kahit hindi maganda ang panlasa ko ay pinilit kong kumain. Kailangan ko ng lakas, kaya nilunok ko na lang ang pagkaing laman ng bibig ko. Sabay kaming kumain ni Russell, pero sobrang attentive niya sa akin. Nahihiya na nga ako, dahil pakiramdam ko ay pabigat na ako sa kanya. Alam kong trabaho ang pinunta niya dito sa Russia, at ngayong nakikita niyang may sakit ako ay siguradong nag-aalala siya sa akin, kaya pinilit kong kumain ng maayos. Busog na ako, Russell. Mahinang sabi ko nang akmang lalagyan niya ulit ng pasta ang pinggan sa harap ko. Para itong spaghetti na hindi ko maintindihan ang lasa. Siguro ay dahil may sakit ako at mapait ang panlasa ko, kaya hindi ko talaga na-appreciate ang lasa ng pagkaing nasa harap ko. Ang corn soup na lang ang sinubukan kong inumin ng paunti-unti. Alam kong maganda ito sa katawan, lalo na at nilalamig ako. Matapos naming kumain ay may nakaitim na babae ang pumasok dito sa loob ng silid namin. Pinindot lang ni Russell ang isang button at pagkatapos ay bigla na lang siyang pumunta dito at kinuha ang mga pinagkainan namin. Umupo sa tabi ko ang asawa ko at mabilis ginagap ang kamay ko at pinisil-pisil. How do you feel now, baby? Malambing na tanong ni Russell. Mas okay ngayon, kumpara kanina. Mahina ang tinig na sagot ko. Are you still feeling cold? Tanong ulit ng asawa ko, kaya agad akong tumanggo. Narinig ko siyang nagpakawalan ng isang malalim na buntong hininga. Inabot niya ang iPad at nakita kong may mga pinindot siya sa screen. Anong ginagawa mo? Curious na tanong ko, habang nakatingin rin ang mga mata ko sa iPad na hawak niya. I managed the control panel, at inayos ko ang temperatura dito sa aming silid, sagot ng asawa ko. Para saan yan? Muli ay tanong ko. Ipinaliwanag ni Russell na may direct access at control siya sa mga facilities dito sa bahay. Lahat umano ay nakaprogram na at connected sa website at apps na ginawa niya, kaya madali lang para sa kanya kung gusto niyang i-adjust temperature kahit saang bahagi ng bahay. Talagang high-tech pala talaga ang facility dito sa bahay ni Russell. Ang dami kong natutunan, na kahit minsan ay hindi ko alam na nag-e-exit pala, dahil mga mayayamang tulad lamang niya ang may afford ng mga bagay na tulad nito. Makalipas ang 10 minuto, may dumating na magandang babae. Para siyang si Barbie. Maganda, matangkad at napakatanggos ng pointed na ilong. Kulay blue rin ang mga mata at maliit ang mukha. Manipis ang lips at napakaganda niya, kaya hindi maalis sa kanya ang mga mata ko. Mayroon kang 10 minuto upang suriin ang aking asawa, walang kangiti-ngiti at supladong sabi ni Russell sa babaeng dumating. Ngumiti ito sa akin at nagpakilalang doktor. Mas mukha pa siyang modelo at hindi doktor, kaya hindi ko inaasahan na kaya siya narito para suriin ako. Narinig kong nagsalita ang babae. Pero hindi ko naman naunawaan. Ang bilis niyang magsalita at parang kinakain ang mga words kaya nahirapan ako, lalo na at hindi ko talaga maunawaan. What do you exactly feel, baby? Tanong ni Russell sa akin. Sinabi ko sa kanya, at siya na rin ang nagpaliwanag sa doktor. Silang dalawa ang nag-usap, habang sinusuri ako ng babaeng kasama namin. Mukhang hindi pa yata marunong magsalita ng English ang doktor na kausap ni Russell. Ang ganda sana niya, kaya lang ang tigas naman ng dila kapag nagsasalita. Ngumiti lang sa akin ang doktor na kausap namin at pilipit ang dila na nagsalita ng English para batiin ako.
Akala ko ay babita na ako magsalita ng English, pero mas nahihirapan pala ang babaeng kaharap ko na kausapin ako, kahit professional naman siya, hindi gaya ko na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Matapos akong suriin ay nakita kong kumuha ng papel at ballpen ang doktor na sumuri sa akin. Mabilis siyang nagsusulat, kaya tumingin ako kay Russell. Sinabi mo ba sa kanya na buntis ako? Agad na tanong ko sa asawa ko. Malinaw na natatandaan ko pa kasi ang sinabi ni Dr. Jaime na hindi ako pwedeng basta uminom ng gamot, dahil buntis ako at makakasama ito sa batang dinadala ko. Oo, sinabi ko sa kanya kanina, sagot ni Russell, kaya nakahinga ako ng maluwag. Thank you, nakangiting sabi ko sa doktor na sumuri sa akin. Ngumiti rin siya sa akin at sinabing get well soon daw. You'll be fine, baby. Malambing na sabi sa akin ni Russell nang makaalis na ang doktor na sumuri sa akin at naiwan kaming dalawa dito sa loob ng silid niya. Binuksan ni Russell ang mga gamot na reseta ng doktor sa akin at pagkatapos ay inabot ang mineral water at binigay sa akin. Take this please. Agad na kinuha ko naman ang gamot at tubig at mabilis na dinala sa bibig ko at nilunok ko. Dahil may sakit ako, working at home na naman si Russell. Sunod-sunod rin ang tawag na natanggap niya, mula sa kung sino-sino, pero kahit isa naman ay wala akong maunawaan dahil hindi siya nagsasalita ng English. Dito lang din ako nanatili sa loob ng silid maghapon. Hindi rin ako pinayagan na lumabas sa veranda ni Russell. Dahil masyado umanong malamig ang klima ngayon, kaya mas mabuting magpagaling muna ako. Pinagkasya ko ang sarili ko sa panonyad ng bawat patak ng snow na bumabagsak kasama ng hangin sa labas. Hinawi kasi ni Russell ang kurtina, kaya malaya kong nakikita ang kapaligiran habang nakaupo ako dito sa sofa, kaharap ang makapal at malapad na salamin na dingding. Effective ang gamot na nireseta kanina ng doktor na sumuri sa akin. Nawala ang sakit ng ulo ko at gumanda ang pakiramdam ko. Kaya nagawa naming bumaba ni Russell dito sa ground floor, para kumain ng dinner dito sa dining room. Bakit ang laki naman nitong bahay mo, samantalang mag-isa ka lang naman? Hindi nakatiis na tanong ko kay Russell. Ang lawak rin kasi ng dining room niya dito. Mahaba ang lamesa, na para bang napakaraming kakainin araw-araw. Gayong kami, lang naman na dalawa. Tapos lagi naman siyang wala dito sa Russia dahil sa Pilipinas namamalagi si Russell. Gusto ko ng malaking pamilya, sinadyab kong ipatayo ang bahay na ito batay sa aking lagustuhan, baby. Sa lalong madaling panahon, makakasama na natin and senador ang mga bata, kaya gusto kong handa na ang lahat at komportable sila, paliwanag ni Russell, kasabay ng pag-abot ng pagkaing nasa harap niya. 1 dosena daw na mga anak. Seryoso ba si Russell sa gusto niya? Grabe, isipin ko pa lang na mangganganak ako ng higit sa 2 o kaya 3 ay parang pagod na agad ako. Pero si Russell, 1 dosena talaga ang gusto. Lagi naman niyang sinasabi na gusto niyang magkaroon ng malaking pamilya dahil nag-iisang anak lang siya. Pero hindi ko naman inaasahan na 1 senador ang anak pala ang gusto niya. Huwag kang mangarap ng sobra. Okay na ako na may 2 o 3 anak tayo, Russell. Ang hirap kayang magbuntis at manganak, napailing ang ulo na sagot ko. Don't worry, masarap gumawa, and I assure you, baby, mag-e-enjoy ka palagi, mapanuksong sagot ng asawa ko. Napangiwi tuloy ako. Umayos ka nga, iyang pagkain sa harap mo ang harapin mo at huwag ang kung ano-ano. Pilyong ngumiti lang si Russell at pagkatapos ay parang nakakaloko na komandat sa akin, kaya inirapan ko. Nasa harap kami ng pagkain. Pero naglalandi na naman ang asawa ko. Alam kong kapag hinayaan ko na naman siya ay matutokso na naman ako. Lalo na kung aakitin ako ni Russell, kaya mas mabuting kumain na lang ako, para makabawi ng lakas dahil nanghihina pa talaga ako. Kahit paano ay medyo at home na rin ako dito sa bahay ni Russell. 2 araw na ang lumipas simula nang dumating kami dito sa Russia at maayos na ang pakiramdam ko. Hindi ko man nakakausap ng maayos ang ilang kasambahay ni Russell dito sa bahay,
Pero ngumingiti naman sila sa akin at magalang na binabati ako kapag nakikita ko sila. Mabuti na lang at marunong magsalita ng English ang butler na siyang in charge dito sa bahay. Kahit parehong Pilipit ang mga dila namin ay nagkakaunawaan naman kaming dalawa. Hapon na ngayon at wala pa si Russell. Maaga siyang umalis kanina nang nagpaalam sa akin, dahil papasok daw siya sa opisina niya. Ilang buwan na kasi siyang wala dito sa Russia at maraming documents ang naghihintay sa kanya at kailangang personal na makita para pirmahan. Tahimik ang buong bahay at abala ang lahat sa kani-kanilang ginagawa nang nakarinig ako ng malakas na tunog, na tila ba may kung anong sumabog sa labas kaya napatayo ako mula sa kinauupuan ko. Nandito ako sa ground floor at nakaupo sa lounge area, habang kumakain ng merienda na dinala ng isa sa mga kasambahay ni Russell kanina. Hindi ko nagawang sumilip sa labas nang muli ay may narinig akong malakas na pagsabog at pagkatapos ay nakaramdam ako na para bang may lindol at umaalog ang bahay. Humahahanggos at malaki ang bawat hakbang na lumapit sa akin ang butler ni Russell. "Madam, please follow me." Malakas na sabi sa akin ng mayordoma ni Russell. Napatingin ako sa pintuan dahil nakarinig ako ng malakas na palitan ng mga putok ng baril. "What's happening?" Kinakabahan na tanong ko. "Don't worry, madam. Everything is under our control," sagot agad ng babaeng kasama ko. Sigurado ako sa sumunod na naririnig kong palitan ng mga putok sa labas. Pero ang nakapagtataka, hindi tumatagos ang bala dito sa loob ng bahay, kahit salamin lang ang dingding ng buong paligid. "We are secured as long as we're here inside," paliwanag ni Miss Anna, habang mabilis at malalaki ang hakbang na naglalakad kasama ko papunta sa kung saan. "Nasaan si Russell?" Kinakabahan na tanong ko. Mahina ang loob ko kapag tungkol sa baril ang pinag-uusapan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay sa ganitong pangyayari, kahit pa napapaligiran ako palagi ng mga armadong tauhan ng asawa ko kahit saan kami magpunta. "Calm down. He's on his way," tipid na sagot sa akin ng mayordoma ni Russell. Pumasok kami sa loob ng library at hindi nagtagal, nakita kong may pinindot ang babaeng kasama ko at biglang nahawi ang pader at bumungad sa harap ko ang stainless na pintuan. Isang tila malaking vault ang bumungad sa mga mata ko. May pinindot ang kasama ko at bumukas ito sa harap namin. "Please follow me," formal na sabi sa akin ni Miss Anna. "Para saan ang silid na ito? At bakit tayo nandito?" Hindi nakatiis at walang paligoy-ligoy na tanong ko. "It's one of the safe rooms we had in this house. No one is allowed to enter here except me and Boss Russell," sagot agad ng kaharap ko. Highly computerized at fully equipped ang silid na pinagdalhan sa akin ng babaeng kasama ko. Parang normal na kwarto lamang ito. May kama at ilang gamit na pwede ko daw gamitin habang narito kami. Binuksan ng butler ni Russell ang isang malapad na screen. Akala ko ay TV ito, pero puro mga CCTV footage sa iba't ibang bahagi ng bahay ang nakikita ko. Hindi ko gusto ang kabang bumundol sa dibdib ko, habang nakatingin ang mga mata ko sa malapad na screen at pinapanood ang nangyayari sa labas. Magulo sa labas, maging sa bakuran. Nasira rin ang driveway, dahil dito pala bumagsak ang bombang sumabog kanina. May nakita rin akong mga nagkalat na sugatang katawan sa labas. Ilang lalaking duguan at nakahandusay sa sahig ang napansin ko, ganun rin ang mga armadong tauhan ni Russell na nagkalat sa labas ng bahay at nakikipagbarilan. Wala akong naririnig na kahit anong putok ng baril mula dito sa pinagtataguan ko. Kami lang dito ni Miss Anna at hindi ko rin alam kung nasaan na ang iba pang mga kasama namin dito sa bahay. "Who are they? And why are they shooting us?" Magkasunod na tanong ko. "Please relax, madam. Everything is under control," tanging sagot ni Miss Anna. Hindi nagtagal, narinig kong nagring ang cellphone niya. Agad naman itong sinagot ni Miss Anna at tumingin sa akin. "Yes, boss. Don't worry. She's safe with me," sabi ni Miss Anna, na sigurado akong si Russell ang tumawag. Agad na inabot ko ang cellphone na hawak ni Miss Anna at mabilis na dinala sa tapat ng tenga ko. "Russell,
Nasaan ka? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko sa asawa ko. Papunta na ako dyan, baby, huwag kang mataranta, ligtas ka kay Ana. Mangyaring manatili kung nasaan ka ngayon, at huwag pumunta kung saan, mabilis na sabi sa akin ni Russell. Kahit kinakabahan, nagawa kong sumagot. Okay, mag-ingat ka. Marami silang sumugod dito sa bahay, tapos armado pa at may mga dalang bomba. Humihingal at tuloy-tuloy na sabi ko sa asawa ko. I will, baby. I am fine as long as I know that you're safe, malambing na sabi sa akin ni Russell. Abot-abot ang labis na kabang nararamdaman ko sa dibdib ko dahil sa mga nakikita kong nangyayari sa labas ng bahay. Please huwag kang basta papasok dito sa bahay, mga armado silang lahat, Russell. Baka kung anong gawin nila sa iyo kapag nahuli ka nila, kinakabahan na paalala ko sa kanya. Trust me, makikita mo akong walang kahit anong galos man lang, mayabang na sagot ni Russell sa pakiusap ko sa kanya. Bigla ay natutap ko ang bibig ko para huwag mapasigaw ng malakas dahil nakita kong ilan sa mga tauhan ni Russell ang bumagsak sa lupa at tinamaan ng bala. Alam kong hindi biro ang nangyayari ngayon. Grabe ang epekto nito sa emosyon ko, pero pinilit kong magpakatatag sa mga oras na ito. Para akong nauupos na kandila na dahan-daang napaupo sa malambot na sofa, matapos kong ibigay kay Miss Ana ang cellphone niya. Nababahala ako sa nakikita kong nagaganap na karahasan sa labas, pero kahit ilang minuto na ang lumipas, simula nang nagkagulo dito nang sugurin kami ng mga kalaban ni Russell ay wala man lang akong nakitang dumating na mga pulis para pigilan ang nagaganap na bar-ilan. Patuloy ang napapanood kong putukan at pagsabog. Mas dumami pa ang mga armadong tauhan ni Russell na nagkalat sa labas na nakikipaglaban rin at palitan ng mga putok. Armando ang mga taong sumugod dito sa bahay ng asawa ko. Handa sila sa labang ito at para bang kahit anong mangyari, hindi sila magpapahuli ng buhay at willing makipagpatayan. Para silang hindi nauubusan ng bala at kahit ang mga babaeng nakaitim na kasama namin dito sa bahay ay nakikita ko ngayon na may mga hawak na rin ng baril. Napatingin ako sa kasama ko. Abala siya sa ginagawa, habang hawak ang isang iPad at may nakakabit na earpiece sa tenga. Hindi ko maunawaan kung ano ang sinasabi niya dahil hindi naman English ang gamit na salita ni Miss Ana, kung hindi Russian. Wala akong ibang nagawa kung hindi panoorin ang nangyayari sa labas. Magulo ang paligid, lalo na ang tinamaan ng sumabog na bomba at bala mula sa grupo ng mga kalalakihan na sumugod dito sa bahay ni Russell. Paulit-ulit akong nagdarasal na sana ay matapos na ito, dahil buhay at kaligtasan ng bawat isa sa kanila ang nakasalalay sa kaguluhang nangyayari sa labas. Hindi nagtagal, nakita kong nakapasok sa bakuran ang ilang taong nakatikip ang mukha at purong itim rin ang suot. Mabilis ang mga kilos nila. Para bang may hinahanap sila. May hawak na mga baril at alam kong panganib ang dala ng mga taong pumasok dito sa bahay ni Russell. Hindi ko kayang panoorin ang mga sumunod na nangyari. Madyugo, marahas, kaya napatikip ako ng mga mata ko. Isa sa mga tauhan ni Russell ang pinilipot ng lalaking nakatikip ang mukha ang leeg. At ang isa naman ay malapitan na pinutukan ang katawan ng demonyong nakapasok sa kusina. Wala silang sinasanto. Kahit sinong makita ay hindi ligtas sa kalupitan at karahasan nila. Sunod-sunod na damaloy ang dugo mula sa magkabilang panig ng grupo, dahil ginagawa ng mga tauhan ni Russell ang lahat, para maubos ang mga armadong kalalakihan na pumasok dito sa bahay. Pero sadyang magaling rin makipaglaban ang mga ito, kaya hindi naging madali para sa kanila na maubos ang mga armadong kalalakihang sumugod dito sa bahay ng asawa ko. Marami at armado sila, magaling humawak ng baril at ganon rin sa martial arts. Mabilis kong kumilos at nakikita kong hindi sila basta magaling lang, dahil expert talaga silang makipaglaban. They're all assassin, madam. Narinig kong sabi ni Miss Ana. They've come to get you and use you against my boss. This is why you're here with me. Right now, your safety is my #1 responsibility. Kumabog ng malakas ang dibdib ko.
Hindi ko inaasahan na maririnig ko ito mula kay Miss Ana. Dahil kahit kailan, hindi ko man lang naisip na darating ang araw, malalagay ay ang buhay ko sa panganib. Ngayon ko mas nauunawaan kung bakit parating may dalang baril si Russell at laging may kasamang mga armadong tauhan dahil anytime, pwedeng malagay sa panganib ang buhay niya. Hindi nagtagal, nakita ko kung paano nagsimula ang mas marahas na putukan. Mukhang dumating na si Russell, kasama ang mga tauhan niya at nagkabarilan sa harap pa lang ng gate, dahil naroon ang ilang armadong kalalakihang kasama ng mga pumasok dito sa bahay. Nakita ko sa kuha ng isang CCTV camera malapit sa malaking gate. Kung paano magkakasunod na biglang sumabog ang ilang sasakyan at nabalot ng apoy at usok ang paligid. Pakiramdam ko ito na ang pinakamatagal na sandali ng buhay ko. Tulala na nakatitig lamang ako sa screen, habang pinapanood ko ang nangyayari sa labas ng bahay ni Russell. Hindi ko alam kung ano ang posibleng mangyari sa akin kung sakaling hindi ako sinamahan ni Miss Ana dito sa silid na pinagtataguan ko. Dahil nalaman kong ako pala ang pakay ng mga demonyong pumunta dito para makuha ako. Takot na takot ako at hindi mawala ang malakas na kabang. Nararamdaman ko sa dibdib ko. Napatingin ako kay Miss Ana. Parang normal lang sa babaeng kasama ko ang lahat at wala akong nakikitang bakas ng takot at pag-aalala sa mukha niya. Nasa hawak na iPad ang atensyon niya at kung hindi ako nagkakamali sa observation ko sa kanya, si Miss Ana ang nagbibigay ng information tungkol sa kung sino at kung saang dako ng bahay naroon ang mga armadong kalalakihan na pumasok dito sa bahay. Nanlaki ang mga mata ko nang may nakita akong sumabog. Kahit nagkalat ang snow sa labas ng bahay at napakalamig ng buong paligid ay walang pakialam dito ang mga taong nasa labas at patuloy na nakikipagpalitan ng putukan. Para akong nanonood ng English action movie sa mga nakikita ko. Wala akong ibang magawa kung hindi ang umupo at manood lamang dito sa silid na pinagtataguan ko. Mas okay pa rin talaga na nasa Pilipinas si Russell. Mapanganib ang lugar na ito para sa kanya, lalo na at may mga taong nagtatangka sa buhay niya. Ang akala ko dati ay handa na ako. Dahil minsan na naming napag-usapan ni Russell ang tungkol sa totoong pagkatao niya. Sinabi sa akin ng asawa ko na leader siya ng isang malaking mafia organization dito sa Russia, kaya laging may banta sa buhay niya, pero iba pa rin pala talaga kapag nasa ganitong sitwasyon at wala akong ibang magawa kung hindi ang panoorin kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Habang isa-isang bumabagsak sa sahig at lupa ang mga taong pinapanood ko. Tama nga si Russell. Magulo at mapanganib ang mundong kinabibilangan niya. Tama lang pala talaga na inilihin niya noon ang tungkol sa kasal naming dalawa. Dahil ngayong nakilala na ako ng mga taong nasa mundong ginagalawan ng asawa ko ay gusto nila akong makuha, para gamitin laban sa kanya. Namasa ang mga mata ko nang bumukas ang metal na pintuan dito sa silid na pinagtataguan ko, kasama si Miss Ana at nakita kong bumungad sa paningin ko ang humihingal pa na asawa ko. Malalaki ang hakbang na lumapit siya sa akin at mabilis na kinabig at niyakap ako. Hawak pa rin ni Russell ang baril sa kanang kamay, habang yakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso niya at ganon rin ang malalim na paghinga. I am here now, baby, mahinang bulong sa akin ng asawa ko. Pumulupot ang payat na mga braso ko sa bewang niya at niyakap ko ng mahigpit si Russell. I am glad na nandito ka na at safe ka, Russell, emosyonal na sagot ko. Ramdam ko kung paano lamapat ang halik ng asawa ko sa sentido ko at muli akong hinalikan sa buhok at ulo at pagkatapos ay narinig kong mahinang bamulong malapit sa punong tenga ko. I made a promise to you, baby. You'll see me without a scratch. Hindi ka nasaktan. Kinakabahan na tanong ko. Gumalaw ang ulo ni Russell at marahang umiling bilang sagot. No, I'm safe. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig ko, pero bumangon ang labis na pag-aalala sa dibdib ko, dahil naalala ko ang mga nabaril at nasugatang mga tauhan ni Russell. Kumusta ang mga tauhan mo? Puno ng pag-aalala na tanong ko. Nakita ko sa CCTV, marami ang nasaktan at nasugatan sa pagsabog. Huwag kang mag-alala sa kanila, baby.
Mayroon kaming ilang mga doktor sa bahay upang alagaan silang mabuti, sagot ni Russell at sinabing huwag ko nang isipin pa ang nangyayari. Nasaan na ang mga kalaban mo? Kinakabahan pa rin na tanong ko. Karamihan sa kanila ay patay na, at ang iilan na buhay pa ay nasa piitan para sa interogasyon. Matigas na sagot ni Russell. Nagangat ako ng ulo at tiningnan sa mga mata ang asawa ko. Sinong may kagagawan nito? Russell, mabilis ang kabog ng dibdib na tanong ko. So far, hindi pa nagsasalita ang mga demonyong nahuli namin. Gayunpa ma'am, alam ko na ang lineage clan ang nasa likod ng pag-ataking ito, madilim ang mukha na sagot ni Russell. Inaya ko siyang umupo, pero agad na tumanggi si Russell at niyaya akong bumalik na sa silid namin, para makapagpahinga na daw ako. Tara na sa kwarto natin, baby. Kailangan mo ng magandang pahinga pagkatapos ng stress na iyon at ang tensyon na naranasan mo ngayon. Hindi ako tumanggi sa gustong mangyari ng asawa ko, dahil alam kong kailangan ko rin talaga na makapagpahinga. Hanggang ngayon, napakabilis pa rin ng tibok ng puso ko at nanginginig pa maging ang katawan ko dulot ng labis na takot, dahil sa mga nasaksihan kong nangyari kanina. Daig pa namin ni Russell ang biglang napunta sa war zone, kaya nabigla talaga ako. Hindi ko inaasahan na naranasan ko ang ganitong pangyayari dito sa Russia. Pero dahil nangyari na ito ay dapat na maging mas maingat kaming dalawa ng asawa ko. Habang naglalakad kami ni Russell pabalik sa silid na tinutuluyan namin ay may tinawagan siya. Hindi ko alam kung sino, dahil hindi ko naman maunawaan kung ano ang sinasabi ng asawa ko sa taong kausap niya. Maayos at malinis dito sa second floor. Hindi na nakaakyat dito ang mga nakamaskarang lalaking sumugod dito sa bahay, dahil nagkabarilan agad nang pumasok sila at ilan ang nakita kong bumagsak sa sahig. Sa ground floor pa lang kasi, hinarang na sila ng mga tauhan ni Russell, kaya hindi sila nakarating dito sa second floor para hanapin ako. Bumaling ako kay Russell at nagtanong sa asawa ko. Pwede ba akong uminom ng tubig? Oo naman, may tubig tayo dito sa loob ng kwarto natin, sagot agad ni Russell. Hindi ko maiwasang huwag suyurin ng mga mata ko ang bahay. Dito sa loob, walang masyadong pinsala, hindi gaya sa labas na nasira lahat. Agad na uminom ako ng tubig nang nakapasok kami ni Russell dito sa silid. Kahit paano, gumaan ang mabigat na pakiramdam ko at nawala ang panginginig ng katawan ko. Hindi nagtagal, may dumating na doktor at sinuri ako. Mukhang isa siya sa mga tinawagan ni Russell kanina, kaya ilang minuto pa lang nang pumasok kami dito sa silid ng asawa ko ay narito na agad siya. Kamusta ang asawa ko? Agad na tanong ni Russell sa lalaking doktor sa harap ko. She's well, boss, but I think she should rest more, madam needs it. Paliwanag ng doktor na samuri sa akin. Kahit paano ay may naunawaan ako sa pinag-uusapan ng dalawang kasama ko. Dahil marunong magsalita ng English ang doktor na kausap ng asawa ko ngayon. Hindi gaya ng magandang babaeng doktor na siyang samuri sa akin noong isang araw nang nagkasakit ako ay pilipit rin ang dila kung magsalita ng English gaya ko. Wala namang nakitang kahit anong findings sa akin ang doktor na samuri sa akin ngayon. Tamang pahinga lang daw ang kailangan ko at sapat na tulog at pagkain, para healthy kaming dalawa ng baby ko. Lumapit sa akin si Russell at tinanong ako kung gusto kong mahiga sa kama at matulog muna. Tumanggi ako, dahil mas komportable akong nakaupo dito sa sofa at pinagmamasdan ang bumabagsak na mga snow sa sahig sa veranda. Walang ganito sa Pilipinas, kaya excited akong lumabas at humawak ng snowball. Relaxing palang pagmasdan ang bawat patak ng snow, kaya ayaw kong bumalik sa kama, dahil gusto kong dito muna ako sa sofa umupo. Manatili ka lang dito at magpahinga ka, baby, tawagan mo ako kaagad, kapag may kailangan ka. Sa ibaba lang ako, alam ni Russell sa akin. Muli niya akong hinalikan sa noo, bago tumayo at naglakad papunta sa pintuan. Nagpaalam kasi siya sa akin na bababa muna saglit, dahil kailangan umano niyang tingnan ang lagay ng mga sugatang tauhan.
Ayaw akong isama sa ground floor ng asawa ko, dahil magulo at makalat pa daw doon. Naiintindihan ko naman, dahil nakita ko kung anong nangyari sa receiving area kanina nang sumugod dito sa bahay ang mga kalaban ni Russell. Hindi ako nakatiis. Tumayo ako sa kinauupuan ko at naglakad palapit sa makapal at malapad na glass wall. Sinuyod ng mga mata ko ang buong paligid, particularly, doon sa lugar na napanood ko sa CCTV na sumabog kanina, at may ilang mga tauhan ni Russell ang nakita kong nasugatan at nakahandusay sa lupa. Kahit malamig at nagyayelo sa labas ay abala na ang marami sa paglilinis. Wala na rin akong nakita kahit isa sa mga nasugatan kanina, kaya parang walang bakas nang nangyari ang nakikita ko ngayon sa labas. Matapos ang mahigit isang oras ay nagsawa ang mga mata ko sa panonyad sa labas. Masakit na rin ang mga binti ko habang nakatayo, kaya bumalik ako sa sofa at muling umupo. Walang gana na inabot at tiningnan ko ang cellphone sa tabi ko, dahil narinig ko itong tumunog at may pumasok na chat message sa isa sa naka-install na apps dito sa phone ko. Si Honey lang pala ang nag-chat. Ang bruha, gusto rin daw niyang sumama dito sa Russia. Hindi kasi niya alam na aalis kami ni Russell nang biglaan. May passport naman daw siya, pero walang visa. Hindi ko nga alam kung paano nagawa ni Russell na isama ako dito sa Russia nang hindi pumupunta sa Russian Embassy para mag-apply ng visa. Ganon naman kasi dapat kapag pupunta sa ibang bansa. Tapos sa airport, wala rin kahit anong tanong sa akin nang dumaan ako doon. Hindi tulad sa mga nakikita ko sa balita at social media kapag na-offload. Hindi rin ako dumaan sa usual na immigration counter. Basta ang sabi sa akin ng asawa ko ay okay na daw, kaya sumakay agad ako sa eroplano. Tinawagan ko na lang si Honey, dahil hanggang ngayon, hindi pa rin talaga stable ang pakiramdam ko. May time na nanginginig pa rin ang kamay ko, ngayong hawak ko ang cellphone ko. Babae ka, bakit iniwan mo ako dito sa Pilipinas? Madrama at malakas na tanong sa akin ng kaibigan ko mula sa kabilang linya nang sagutin ni Honey ang tawag ko sa kanya. Mabuti nga at hindi ka sumama dito sa Russia, Honey. Baka gaya ko, lumipad rin ang kaluluwa mo at humiwalay sa katawan mo kung nandito ka kanina, napabuntong hininga na sagot ko. Ay, anong ganap dyan, Bea? Curious na tanong agad ni Honey. Alam kong nakuha ko agad ang atensyon niya dahil sa sinabi ko, kaya nagtanong agad ngayon ang kaibigan ko. Baka naman palagi kang dinadala ni Russell sa langit, kaya lumipad ang kaluluwa mo, pilyang biro ni Honey. Pero agad na sinagot ko, dahil hanggang ngayon, hindi pa talaga ako makamove on dahil sa nangyaring kaguluhan dito sa bahay. Gaga, nagkaroon ng bar-ilan dito sa bahay ni Russell kanina lang. Kung narito ka, baka hindi mo alam kung saan ka magtatago para mabuhay ka, mabilis at tuloy-tuloy na sabi ko. What? Mabuti at buhay ka pa, Bea? Exaggerated na tanong ni Honey. Teka nga, baka naman kaluluwa ka na, kasi sabi mo humiwalay yan kanina sa katawan mo. Natawa ako sa tanong at mga pinagsasabi ng kaibigan ko. Kahit kailan talaga ay kakaiba kong mag-isip si Honey. Buhay pa naman ako at humihinga rin hanggang ngayon, natatawang sagot ko. Mabilis gumaan ang pakiramdam ko ngayong kausap ko ang kaibigan ko. Hindi gaya kanina na ang dami kong iniisip. Sobrang affected ako sa nangyari dito kanina nang sugurin kami ng mga armadong kalalakihan, tapos nalaman ko mula kay Miss Anna na ako pala ang pakay nila. Mabuti naman at buhay ka pa pala, Bea. Tama yan, para pag-uwi mo, makaranas man lang akong humawak ng snow, malakas na sabi ni Honey. Pasaway talaga, inutusan pa akong magdala ng snow pauwi. As if naman na hindi iyon matutunaw agad. Huwag ka nang mangarap ng snow, Honey. Maglagay ka na lang ng tubig sa plastic at pagkatapos, ibalot mo at ilagay sa fridge, natatawa na paliwanag ko. Bruha, kahit ilang plastic na yelo pa ang gawin ko, iba pa rin ang amoy ng real na snowfall galing dyan sa Russia, ayaw paawat na sagot ni Honey. Oh, anong gusto mo? Ibalot ko ang snow dito, tapos kapag natunaw, ilalagay mo sa fridge para tumigas ulit.
Malakas na tili ng kaibigan ko ang narinig ko mula sa kabilang linya. Ay bet ko yan, Bea. At least, kahit tumigas man yan, real snow naman iyan galing dyan sa Russia. Lalo akong natawa sa mga pinagsasabi ni Honey. Kalog talagang kausap ang kaibigan kong ito, kaya nawala agad ang nararamdaman kong bigat kanina sa dibdib ko. Kahit kailan talaga, hindi seryosong kausap si Honey. Heto at kinukulit na naman akong hanapan ko raw siya ng magiging boyfriend. Kidding aside, Bea, baka may gwapong Russian dyan na naghahanap ng jowa, ay refer mo naman ako. Paano naman ako makakahanap ng magiging jowa mo, hindi ko nga alam kung paano makipag-usap sa kanila. Hindi naman sila nagsasalita ng English, Honey. Ang hirap unawain ng language nila dito kaya maghunos dili ka, agad na paliwanag ko. Seryoso. So, paano kapag may kailangan ka sa kanila? Interested na tanong ni Honey mula sa kabilang linya. Napangiti ako dahil naalala ko ang asawa ko. Sinasabi ko kay Russell, mabuti nga at marunong siyang magsalita ng English at Tagalog. Hindi ako nahihirapan kapag kasama ko siya. Hindi bale, basta nagkakaunawaan kami sa gabi at sa ibabaw ng kama, ayos na ako sa hot Russian na mahahanap mo for me. Ang importante naman, masatisfy siya sa akin para hindi na maghanap ng ibang babae, pilyang sagot ni Honey. Natawa ako dahil sa narinig kong mga sinabi ng kaibigan ko. Grabe talaga ang bibig nitong si Honey, walang filter at walang pakialam sa paligid. Gaga ka talaga, Honey. Umayos ka nga, baka marinig ka ng nanay mo. Sige ka, lagot ka talaga sa kanya, kapag nahuli ka na naman na balahura ang bibig mo, agad na paalala ko sa kausap ko. Bea wala siya dito, sagot agad ng kaibigan ko. Nasa simbahan si Mudra, kanina pa. Kaya pala, malaya siya kung dumaldal ngayon, kasi wala ang conservative na nanay ni Honey sa bahay nila. Alam naman natin, Bea, na kapag hindi na satisfied sa atin ang partner natin, maghahanap yan sila ng ibang magpapainit sa kanila. Kahit nga double work ka na sa gabi at ganun din sa umaga para makarating lang ng mga iyan ang ikapitong langit. Pero dahil malandi ang jowa mo, hahanap pa rin yan ng iba, kaya dapat, galingan nating gumiling-hiling sa ibabaw nila, tuloy-tuloy na sabi ni Honey. Hindi ko na nagawang magsalita. Dahil narinig kong malakas na napasigaw ang kaibigan ko, kasabay ng biglang ingay sa paligid niya at pagkatapos, sumunod na naririnig ko na ang galit na tinig ng nanay ni Honey at pinapagalitan ang malandi daw na anak niya.